Magandang gabi sa ating lahat. Tayo muling pinagpala at narito tayo sa bahay-sambahan upang humarap sa ating Panginoon. Magandang gabi sa mga nasa online. Bago tayo magpatuloy, sa ating pagpapatuloy, tayo muna manalangin. Nanyahayahan ko kayong tumayo sa panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Muli ninyo kaming tinipon ngayon sa gabi sa pagsamba. Salamat sa kaligtasan na iyong kaloob. Malaya kami nakakalapit sa inyo sa pamamagitan ng inyong anak. Salamat sa dakilang pag-ibig. Sa aming pagkakatipon, ang banal na Espiritu nawa ang lumagay at kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy yung magbigay pagpapala at kagalakan sa aming puso, maging sa mga nasa online. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin ang aming puso. Pagsigiglahin po ninyo ang aming gawain, bigyan ng husay at talino ang lahat na gaganap upang maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Ang mga kapatirang parating pa, inyo pong ingatan at makasama po namin ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit ng Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Tayo'y umawit sa Panginoon at awitin natin ang bahay na kahit nakubo. Kahit nakubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Sa langit ay naghihintay, nakaharian, gintong landas. Ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit na walang hanggan. Sariwa sa piling ng Diyos na mayaman, kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayan ay dusat sa walang sarili.
ikaw nga dakilang Diyos. Puso ko ay handog. Gawin mo lamang tayong lingkod. Kagalakan lubos, alay sa'yo ay pagpupuri. Walang tumbas na pagsamba. Ikaw lamang ang tanging daan. Ikaw lamang ang susundan. Ikaw lamang ang tanging daan. Ikaw lamang ang susundan. At ating kamustahin ang bawat isa at ating awitin, ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan, kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kung tayo'y tapos na, maaari na tayong magsiupo at tayo dadako sa announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday. And midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday. And Sunday worship service start at 9 o'clock a.m. And Sunday worship team, August 17, upcoming Sunday, ang pakinabang ng kabigatian, Romans chapter 3 verse 3 to 5. 5. Adult Sunday School Class, every Sunday 3 o'clock p.m. sa Begonia Room. Gawi ko ba weekly activities? Home Bible study and prayer fellowship and monthly worship service. At sa home Bible study naman sa San Mateo Rizal every Saturday. And worship service sa Taytay Rizal every Saturday. And special mission gift giving every last Sunday of the month. And Lord's Supper every last Sunday of the month after Adult Sunday School class. And first time Visitor Sunday, August 31, 2025. And each one bring one. And 36th Mission Conference and 60th Church Anniversary. At tayo magsitayo ulit at ating kantahin ang Kailan Pa. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya nagbigay sa'yo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyan kung wala ng pagkakataon. Ina ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na,
sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Kanya nagbigay sa'yo buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan ikatan niya? Kung wala nang pagkakataon, ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Maaari na tayong magsiupo at ating tawagin Brother Renato Alegre. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong gabi, sa ating paksa, mag-ingat sa iyong lakad. Opo. Kadalasan ito, sinasabi ng ating mga kasama sa bahay, kapag tayo'y umaalis ng ating bahay, mag-ingat sa iyong lakad. Pagka bumabalik naman, kadalasan tanong, kumusta ang iyong lakad? Positibo ba? Yan. Kaya tayo mag-ingat sa iyong lakad sa ating pagpapatuloy. Ang ating teksto sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 at 16. Efeso 5, Kapitulo 15 at 16. Inanyayahan ko kayong tumayo, basahin natin ang ating teksto ng sabay-sabay. Efeso 5, 15 at 16, sanda basa, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Na inyong samantalahin ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Biblia. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salitang aming binasa. Salamat sa paalaala na kaming mag-ingat sa aming paglakad, maging matalino samantalahin ang mga pagkakataon ngayon. Nawa ituro po ninyo ang matuwid na daan na aming lalakaran upang marating ng may karunungan. Pagkalubang po ninyo ang kaalaman at katatagan ang inyong lingkod sa paghahayag ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Maaari na po kayong maupo. Mag-ingat. Mag-ingat sa iyong lakad. Kapag naglalakad ka sa isang masikip at madilim na kalsada sa gabi, ano po? Anong gagawin mo? Siyempre, siguradong mag-iingat ka sa bawat hakbang. Delikado, di po ba? Titingin ka kung saan tatapak at iiwas sa anumang bagay na maaaring makasakit o makapahamak sa iyo. Ganyan po
Ganyan din po ang pamumuhay ng isang Kristiyano sa mundong ito. Kailangan ang mag-ingat. Hindi tayo naglalakad sa isang perpektong daan, kundi sa isang daan puno ng tukso. Puno ng tukso ang ating nadadaanan. Maling turo at masasamang impluwensya. Naglipana sa daan. At sa bawat hakbang may panganib na maligaw kung hindi tayo magiging maingat. Ang pamumuhay na may karunungan para sa isang Kristiyano ay isang desisyon. Kapag tinitingnan natin ang ating buhay parang itong isang paglalakbay. May pinagmulan, may tinatahak, at may patutunguhan. Tulad ng isang naglalakad sa makitid na tulay, sa gitna ng dilim. Mahalaga ang bawat hakbang. Sapagkat isang maling hakbang ay maaring magdala sa kapahamakan. Ngunit ang bawat tamang hakbang ay nagpapalapit sa atin sa layunin ng Diyos. Kaya sa ating teksto, tayo ay hinamon ng mamuhay na may karunungan. Mamuhay na may kaalaman mula sa Diyos. Kung tayo ay tunay na may kaalaman, atin ipamuhay ito at mamuhay ayon dito. Mayroon tayo 2 punto, pangunahing punto. Ang una, mag-ingat kung paano lumakad. Mag-ingat kung paano lumakad. Ang salitang mag-ingat, dito ay nangangahulugan maglakad ng maingat, eksakto at may layunin. Hindi basta-basta upadalos-dalos, kundi iniisip ang bawat hakbang na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat tayo mamuhay ng parang wala tayong direksyon, kundi may malinaw na layon. Ang magbigay kalawalhatian sa Diyos at sumunod kay Kristo. Ayon nga sa ating teksto sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 15, sabi nga, ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Ano po? Ang buhay Kristiyano ay hindi basta pag-iral, kundi may tamang pagsunod sa tamang landas. Parang isang naglalakad sa makitid at delikadong daan na bawat hakbang ay dapat sigurado. Ayon pa sa ating teksto, lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Sa ating binasang teksa, Efeso 5:15. Ang pagtanggi sa paraan ng mga mangmang ay hindi lang pag-iwas sa kasalanan, kundi pagsasagawa ng kabutihan. Ang pag-iwas ay pagsasagawa ng kabutihan. Ang marunong ay hindi lang nakakaalam ng tama, kundi isinasagawa ito sa pang-araw-araw. Dapat natin malaman. Dapat natin malaman kung paano tayo lumakad
o mamuhay bilang Kristiyano. Paano ba tayo lumakad? Ang ating ba paglakad ayon sa mundo o ayon sa Diyos? Saan ba tayo patungo? Baka ibang direksyon ang ating patutunguhan, dapat direksyon patungo sa Diyos. Ano po? Tayo ba ay palapit o palayo sa ating layo? Ano ang epekto o bunga ng ating paglakad sa ibang tao? Tayo ba ay nakakabuti o tayo ay nakakainis sa ibang tao? Ayon nga sa Colosas Kapitulo 4, versikulo 5, magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas. Na inyong samantalahin ang panahon. Ang ating pamumuhay ay patotoo sa mga hindi mananampalataya. Kaya dapat natin tandaan na ang bawat kilos natin ay maaaring maging tulay para makilala nila si Kristo. Kaya magsilakad kayo ng may karunungan sa nasa labas. O kaya naman, maging hadlang para sila ay lumayo. Ano po? Alam ba natin kung ang ating paglakad ay ayon sa alituntunin at kalooban ng Diyos? Alamin ang kalooban at alintuntunin ng Diyos. Isang halimbawa ay makikita sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 31 hanggang Kapitulo 11. Sabi nga dito, 1 Korinto 10:31. Nasa? Kung ito ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos ayon sa 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang pamumuhay na may karunungan nakasentro sa karangalan ng Diyos. Hindi sa pansariling kapakinabangan, nakasentro sa karangalan ng Diyos. Karangalan ng Diyos. Kung ito ba'y hindi nagiging katitisuran, sa 32, ayon dito sa 32, huwag kayong magbigay ng dahilan ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man, o sa mga iglesia man ng Diyos. Kahit ang ating kalayaan, kung makakasakit sa kapwa, ay dapat natin isantabi alang-alang sa kanilang kaligtasan. At alang-alang sa kaligtasan ng iba. Kung ito ba'y naglilingkod para sa ikabubuti ng iba. Ay sa 33, na gaya ko din naman na sa lahat ng inyong bagay ay nagbibigay lugod ako sa ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling nabangang kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Ang tunay na marunong ay iniisip
ang kapwa bago ang sarili. Kapwa muna bago ang sarili. Ano po? Kung ito ba'y nakabatay sa halimbawa ni Kristo. Ay nga sa 31, sabi nga dito, sa 11:1, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Ito po ang sabi ni Pablo, ano po? Ang ating modelo ay si Kristo. Si Kristo mismo. Siya ay perpekto, banal, at puno ng pag-ibig. Ihambing, ano ba? Ihambing ang sariling paglakad at pamumuhay. Sa 1 Corinto kapitulo, sa ating binasang teksto, ano po? Ihalimbawa ang kalooban at alituntunin ng Diyos. Pasado ba ang ating paglakad o bagsak? Tayo ba'y nakakasunod sa mga talata ng 1 Corinto, Kapitulo 10, 31 hanggang 11:1? O hindi? Kaya lumakad at mamuhay na may karunungan. Ayon nga sa ating teksto sa Efesos 5:15, ano po? Tayo ay binigyan ng Diyos ng karunungan. Ayon sa Efeso Kapitulo 1:8 at 9, na pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Binigyan po tayo ng karunungan, kaya wala tayong dahilan magsabi na walang alam. Sagana kung magbigay ang Diyos, ano po? Sa 9 na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasya niya sa kanya rin. No? Binahagian, binigyan tayo ng karunungan, kaya hindi dapat maligaw. Sumunod tayo sa utos ni Kristo. At kung kailangan pa natin, kung kulang pa, ay humingi tayo. At tayo ay bibigyan ulit. Nagbibigay po ang Panginoon pagka tayo ay lumalapit at humihingi. Hindi madamot ang ating Panginoon. Patuloy magbibigay sa mga humihingi. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Humingi po tayo kung kulang tayo sa karunungan, humingi sa Diyos. Sagana kung magbigay ang Panginoon. Hindi tingi-tingi. Sagana, marami, ano po. Kaya walang dahilan para manatiling mangmang ang isang Kristiyano. Dapat marunong, sapagkat bukas ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan sa humihingi. Kaya huwag mag-alinlangan, huwag mag-atubili, lumapit sa Diyos at hingin ang karunungan. Kung tayo nga ay tunay na may karunungan, kung mahusay na ang ating pag-iisip, ano po? Kung eksakto ang ating pag-iisip, mahusay na, ipakita natin ito sa uri ng ating pamumuhay. Ang karunungan ay hindi lamang kaalaman, kundi praktikal na aplikasyon sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Ang ating pamumuhay ang tunay na larawan ng ating puso.
nakikita sa ating puso kung tayo ay may karunungan. Ano po? Paano ang paglakad na may karunungan? Mga halimbawa sa Biblia ng hamon ukol sa paglakad o pamumuhay, maaring maging gabay kung paano lumakad ng may karunungan. Kung ganito ba ang ating paglakad bilang marunong? Ito mababasa sa Roma Kapitulo 6, versikulo 4. Hindi ko na isinama itong mga teksto. Magsilakad sa makalalakad sa panibagong buhay. Ano po? Lumakad sa panibagong buhay. Ang binago ni Kristo ay hindi bumabalik sa dati. Ang mga luma, ang dati, ay lumipas na. Luma na. Kaya, tahakin ang bagong daan, ang bagong simula, bagong buhay. Huwag nang balikan ang luma. Nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ayon nga sa Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 7, ano po? Lumakad sa pananampalataya. Huwag umasa sa nakikita lamang. Magtiwala sa Diyos kahit di malinaw ang lahat. Nakatuon tayo dapat sa Diyos. Magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Galatia Kapitulo 5, versikulo 16. Lumakad sa Espiritu. Ano po? Ang puspos ng Espiritu ay hindi alipin ng laman, kundi lumalakad sa Espiritu. Magsilakad kayo sa pag-ibig. Efeso Kapitulo 5, versikulo 2. Lumakad sa pag-ibig. Ano po? Ang tunay na karunungan ay puno ng malasakit sa kapwa. Pag-ibig at pagmamahal ang nasa puso. Nagsilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag. Unang Juan, Kapitulo 1:7. At lumakad bilang mga anak ng liwanag. Efeso 5:8. Ano po? Lumakad sa liwanag. Ang marunong ay umiiwas sa dilim ng kasalanan. Ano po? Iniiwasan ang mga kasalanan. Ang nakikita sa buhay ay ang kabutihan, katapatan at katotohanan. Magliliwanag sa iba para sundin o tularan ang nakikita sa atin mga Kristiyano. Ang ating pangalawang bahagi, ano po? Puntos, samantalahin ang panahon. Samantalahin ang panahon. Ang salitang samantalahin, dito ay nangangahulugan walang patumpik-tumpik. Samantalahin, agad-agad. Ito po yung mainit na usapin, itong salitang agad-agad sa Kongreso at Senado ngayon. Forthwith. Agad-agad. Kaya mas nauna ang salita ito sa Biblia kaysa Supreme Court. Nauna ito, ang agad-agad.
sumbagan, ano po, dakmain ang pagkakataon. Hindi ito dapat hinahayaan masayang. Pag lumipas na ang pagkakataon, hindi na mababalikan. Wala na. Iba ng pagkakataon na yan. Kaya agad-agad kumilos. Ayon nga sa ating teksto sa Efeso 5:16, sabi nga, na inyong samantalahin ang panahon. Ano? Samantalahin, lubusin ang oras. Parang isang mga lalakal, halimbawa, na ayaw masayang ang puhunan. Kaya sinasamantala, ang oras ay puhunan na hindi na maibabalik. Hindi na mababalikan. Ang ngayon, ang iba na kaysa bukas. Wala na, hindi na mababalikan ang ngayon. Pagka lumipas, iba ng pitsa eh. Ayon pa rin sa ating teksto sa 16, sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang ating kapaligiran ay puno ng tukso. Opo, naglipa na yan ang tukso. Panganib. Kaya't bawat sandali ay dapat ilaan sa makabuluhan, layunin. Huwag sayangin. Ilang mahalagang katotohanan, ano po? Tandaan na mabilis ang panahon. Po. Mabilis ang panahon. At ang buhay ay napakaikli. Maikli lamang ang ating buhay. Makikita ang ating, ayon nga sa Biblia, makikita sa pangalawang kronika, unang kronika, kapitulo 29, versikulo 15. Hindi ko na rin sinama itong dito. Sabi nga, ang mga araw sa mundo ay tulad ng mga anino lamang. Anino. Sandaling lumilitaw, mabilis nawawala. Ganyan po. Parang kisam mata. Sabi nga ng iba, kabilis ng araw. Judith na naman, kinatatakutan to yan. Pagdating ng Judith. Ang mga araw ay parang dangkal lamang, ayon sa Awit kapitulo 39, versikulo 5, gaya ng dangkal. Ang dangkal natin ay maikli lamang, limitado at maikli. Wala nang extension yan. Hanggang danon lang ang ating dangkal. Kung malit ang inyong dangkal, mas maikli. Opo. Ang ating buhay ay parang singaw. Ayon nga sa Santiago 4:14, ano po? Gaya ng singaw. Sandaling lumilitaw, agad naglalaho. At lilipas. Pansamantala lang ang buhay natin dito sa mundo. Ano po? Kaya samantalahin ang panahon habang mayroon pang tinatawag na panahon. Dahil dito, ang bawat araw ay isang regalo. Regalo ng Diyos na dapat gamitin para sa layunin niya. Hindi sa walang saysay. Dapat magamit ang ating araw sa kalooban ng Diyos. Tandaan na ang mga araw ay masasama. Ang ating lipunan ay puno. Ang ating lipunan at mundo ay pasama ng pasama. Nakikita niyo naman po
sa ating mga kapaligiran, sa mga naririnig sa mga balita, ano po, hindi pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama ang ating kapaligiran. Kung hindi tayo maliksi, pati tayo, ang ating pamilya, at ang ating iglesia ay mabibiktima at matutulad sa kanila. Mapapabilang tayo sa kanila. Ano po? Ang kasalanan sa lipunan ay tila alon na humihila, tumatangay sa mga hindi nagbabantay. Ano po? Kaya kailangan natin maging maliksi, magmadali, at huwag mahina. Ang diablo ay hindi natutulog. At walang tigil ang kanyang ginagawang kasamaan. Patuloy sa kasamaan ang diablo. Ano po? Siya ay gumagala tulad ng isang leon na naghahanap ng masisila. Ayon nga sa 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Kaya ang mahilig gumala, dapat maging alerto. At baka makasalubong ang diablo at masila. Ano po? Si Satanas ay tulad ng isang leon, umuungal. Kaya't ang walang ingat ay tiyak na mabibiktima. Nawawag tayo mapasama sa biktima ni Satanas. Maraming mga nagtuturo ng hidwang pananampalataya, ano po? Mga panggulo, mga bulaang guro at propeta, naglipana. At araw-araw ay maraming nalilinlang, nadadaya patungo sa impyerno. Maraming namamatay na binulag ng demonyo. Ayun nga sa pangalawang Korinto 4:4, ano, upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Ano? Maraming bulaang guro na humahadlang sa liwanag ng ebanghelyo. Kaya kung hindi tayo maagap, mari tayo malinlang o maging kampante tayo habang ibang ay napapahamak. Dapat magmadali. Kaya dapat gamitin ng buong husay at may sigasig ang panahon. Ayon nga sa Biblia, matapos bilangin ang mga araw, maging matalino ang ating mga puso. Awit Kapitulo 90, versikulo 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin mga pusong may karunungan. Ano? Maikli ang ating buhay, ilaan natin ang ating buhay sa mas lalong mahalaga para sa Diyos. Ano po? Alalahanin ang Diyos sa kabataan. Ecclesiastes 12:1. Alalahanin mo rin naman na ang mahalaga ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng inyong kabataan. Ano po? Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka inyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Ano po? Alalahanin mo rin naman ang
Alalahanin ang may likha sa kabataan. Ano ba? Hindi lang kapag matanda na, saka mo maalaala ang Panginoon. Ano? Habang bata pa, at may kakayahan pa, alalahanin ang Panginoon. Hindi kung kailan matanda na at may rayuman na, hindi na makakakilos, saka mo maalaala. Ibigay, magkaroon ng balansing buhay. May oras para sa trabaho. Dapat tayo naglalaan ng oras para sa trabaho at pag-aaral. Pagpapakahusay ng sarili. Dapat ilalaan natin ang mga oras na yun. Ang pahinga at pag-relax. Dapat may oras din. Ano po? Hindi laging nagre-relax. Nakaupo sa harap ng TV. Nag-exercise din naman para mabata ka mga buto-buto. Mga tutulog na litid. Dapat mag-exercise. Maglaan tayo ng oras. Lalong higit maglaan ng oras para sa pagbabasa ng Biblia. At padalangin. At pagsamba. Yan, mahalagang pinaglalaanan ng oras. Ang pagbabasa ng Biblia, panalangin at pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ibigay ang buong, sabi nga sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 23, ibigay ang buong husay sa lahat ng ginagawa. Anuman ang iyong ginagawa, gawin ng buong puso, nagaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Gawin ang lahat ng buong puso para sa Diyos. Kahit ang pinakamaliit na gawain ay may halaga kung ito'y para sa Kanya. Ano po? Walang malaki o maliit na gawain. Lahat mahalaga sa Diyos. Ayon pa nga sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 10, anuman masumpungang gawin ng inyong kamay, gawin mo ng inyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa ni kataman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa Siyol na inyong pinaparoonan. Ayan o. Habang maarito pa tayo sa lupa, anuman masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin na may kapangyarihan. Ano? Darating ang panahon kung saan wala na tayong kakayahan gumawa. Ano po? Walang kakayahan maglingkod o magpahayag ng Ebanghelyo. Darating po yan. Ibig sabihin, ang sa kasalukuyan, ang tanging oras para kumilos ng buong sigasig at walang pag-aalinlangan. Dahil hindi na ito mauulit pa. Kaya ngayon, agad-agad kumilos para sa Panginoon. Ano po? Bilang panghuli, lakasan mo lang. Bilang panghuli, ang ating lakad sa buhay ay hindi isang laro. Ano po? Hindi isang laro, kundi isang seryosong paglalakbay patungo sa walang hanggan. Po, seryoso ito. Kung paano tayo lumakad ngayon, ang magsasabi kung saan tayo patutungo magpakailanman. Kaya malalaman ngayon sa ating lakad kung saan ang ating patungo. Kaya lagi tayong maging matalino sa ating pamumuhay. Ano?
isagawa ang nalalaman mula sa salita ng Diyos. That is, isagawa. Ano po? Hindi natin hawak ang haba ng ating buhay. Hindi. Wala tayong magagawa sa haba ng ating buhay. Kung hanggang kailan lamang, kung hanggang saan, hanggang doon lamang yun. Ngunit hawak natin kung paano natin gagamitin ang bawat araw na ibinigay ng Diyos. Opo. Tayo may hawak. Tayo ang may control. Ang kapalaran natin sa walang hanggan ay nakasalalay sa mga desisyon ginagawa natin ngayon. Hindi yung bukas, kundi ngayon. Kaya't lumakad tayo bilang marunong. Opo. At huwag mag-aksaya ng kahit isang pagkakataon para maglingkod. Mag-ibig at magpakabanal sa harap ng Diyos. Huwag natin ipagpaliban ang pagsunod dahil ang oras ay mabilis lumipas. At ang pagkakataon ay maaring mawala. Lumakad tayo bilang marunong. At gamitin natin ang bawat araw para sa layunin ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mga aral at gabay na inyong pangako sa aming paglalakbay. Tunay mahalaga ang mag-ingat sa paghakbang sa lahat ng panahon. At sa patuloy na paglakad tungo sa buhay, nawa ang aming panahon, magamit sa inyong ikalulugod at ikaluluwalhati. Tulungan po ninyo kaming lumakad ng ayon sa iyong kalooban upang makita at sumabay sa paglalakbay ang mga wala pang katiyakan ng buhay na walang hanggan. At madama ang inyong kadakilaan. Salamat po sa lumalakad bilang marunong, nawa magamit ng mahusay, matalino ang panahon. Dahil ang buhay ay maikli lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon nga sa mga Kawikaan, Kapitulo 3, 9 at 10, sabi nga dito sa 9, parangalayin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa 10, sa gayoy, mapupuno ang inyong mga kamalig ng sagana at ang inyong mga salilisan ay aapawan ng bagong alak. Kaya ipagkaloob natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog, hindi yung mga tira-tira, upang patuloy dumalaw sa atin ang mga pagpapala. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa iyong paalaala na mag-ingat kami sa aming araw-araw. Salamat sa iyong pinagkaloob na karunungan, nawa sa aming pagbibigayan, pangunahan mo kami. Ipuin mo ang puso upang magbigay na may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Lakas. Tayo magpasalamat. Salamat po, Panginoon, sa manatapos sa aming pagkakaloob. Naway ang salaping aming nakalap ngayong gabi, magamit nawa sa iyong nang naayon sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Lahat po ito ang aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Tayo muling tumayo. Ating huling awitin, Dakilang Katapatan. Sadyang kay buti na ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya ay patuloy na yan. Tulad ng pagsilat ng lindong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, ang yayain dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, na wala pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita laging pupurihin, buong mundo't aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo't walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, habang panahon, kapatan mo't matibay na sandigan. Sa bawat bigatin na kumpay man ay naroon, tuluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. At ating tawagin ulit si Brother Renato Alegre. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po muling nagpabuorya sa iyong kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat po sa paalala at biyaya ang aming tinanggap ngayon. Nawa patuloy tumimo sa aming puso't isipan na sa bawat hakbang ng buhay ay magtaglay ng karunungan at pag-iingat, anumang nais gawin, maging matalino sa paggamit ng panahon. Salamat po, naway magamit ng mahusay ang aming panahon ng naayon sa iyong kalooban at isagawa ang nalalaman mula sa kautusan. Akayan po ninyo kami sa paglalakbay at mamalas ang inyong kahabagan. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain. Nawa ang biyaya at pagpapala ay sumagana sa atin lahat, maging sa online. Ang mga samot dalangin, aming idudulog kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makarating ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.